My first talent ko talaga is si John Guelas. If you remember, John Guelas from He's Into Her, yung kumanta ng theme song ng He's Into Her. Siya talaga yung una kong talent. But he's from the UK. So he went back to the UK. And then my second talent is Oliver. Siya po talaga yung second talent ko. Tapos after a while, doon pa naman ito. So hindi po actually parang first time. Pero yung experience ko po kasi managing talents just came about because lumapit po kasi sa akin at gustong magpatulong to get into the industry. At dahil nga po, nasa industry ako ng pag-direct ng concerts, ng TV, at ng videos and all, naisip nila na parang ako yung mag-handle sa kanila. So, doon po nagsimula yun. Congratulations, magagaling po yung mga talents. Maraming salamat. Pwede po magkatanong na, kahit brief lang, yung paano po sila napili? Kasi ang gagaling na po nila. Okay. Si Oliver po, nakilala ko siya kasi consultant director po ako ng Pi Channel. If you remember the Pi Channel of ABS-CBN, I was a consultant director and he was part of talent competition ng Pi Channel. Tapos, pinakilala ko sa akin doon. Tapos, pinahanap ko talaga siya. Sabi ko, sino yun? Sino yung mga grab driver doon na parang pwede yun. Sabi ko, pwede yun, magaling din siyang kumanta. So, pinahanap ko po siya talaga. Tapos, nung nahanap ko po siya, gines ko lang po siya sa show ko. I also do streaming for FYA channel of ABS. So, at home yung sessions, gines ko po siya doon. And after yun, sabi ko, sige, let's try. Baka pwedeng mag-work. So yun, so that's Oliver. After Oliver is Kier. So si Kier, when Oliver had to go, when Oliver had to find himself, umalis muna siya, si Kier came into the picture. Si Kier naman, nag-message lang siya sa akin. Ang sabi niya, direct, gusto kong mahanap yung purpose ko. Ang tagal ko na pong songwriter, pero hindi po ako nabibigyan ng opportunity. May kanta na po ako sa Spotify, pero parang kulang pa. Plus, ito yung sobrang naging interesado ako. Ayaw ko lang din pong maging singer o composer. Gusto ko rin pong maging parte ng production. Gusto ko rin pong magsulat. Gusto ko rin pong mag-produce ng videos. So, naging interesado ako. Siyempre, kasi ako kailangan ng tao kasi I also own and creative in production. So, we produce TV shows, pageants, yan. So, sabi ko, oo nga, pwede. So, doon po nagsimula yun. And the rest is from social media. Lay is a very young social media influencer from TikTok, and Bigo, na nakita ko na at a young age, at 19 years old, he's 19 years old, he's the breadwinner of his family. And he's able to provide for his family with just streaming. And at the same time, when I talk to him, direct, I also want to be in production. Ngayon, EA ko siya. So he does all my schedules. Alam niya kung nasaan ko. Plus the fact na yun, kumakanta rin siya. Yan. Si Sean is very famous on TikTok. I see it online. Tapos nakikita ko siya, sabi ko, grabe! Alam niyo ba, itong si Sean streams almost every day for 12 hours. For 12 hours. And he's doing that because he wants to provide for his family. At alam niyo po ba, that because of his streaming, he was able to send his family from Negros to Manila. Dahil sa streaming at dahil sa talent niya. So, it was just fitting na sabi ko, I think he needed this push. He needed this push para mas mapalawig pa yung talent niya at makatulong pa siya sa iba. Si Kirby is a very, very talented person. From the corporate world, he's from the corporate world, he handles a lot of influencers, and he's a marketing corporate person, and I think it was a perfect mix for us here in the group. With his talent, with his charm, diba? With his charm, na to be part of the group. Kaya, yan.
Di ba tama? With other boy groups is, I think you've heard the sound. The difference of the sound when we're together. You know what? It's the chemistry of our voices. Hindi namin talaga ito sobrang inaral na inaral. It was really the perfect mix. Na parang pag nagre-rehearse kami, alam namin yung placements namin. Kaya sabi ko, perfect combination talaga yung nabuo ko talaga eh. Kaya sobrang tuwa naman. So I'm actually looking into it. I'm also looking into it. Siyempre, in time, yan. For now kasi madaling i-handle ang voice. Kasi parang pare-parehas kami. Tapos siyempre, that's also the reason why I wanted to handle singers. Because I myself am a singer. So alam ko yung feeling nung dreaming of how to make it. And at the same time, when you rehearse, alam ko namin kung paano kami atakihin ang bawat isa. Tsaka, isang suntok lang sa kanila, alam na nila. Next week, we will be flying to Taiwan. We'll be flying to Taiwan for our first international show. Ang bilis. So, ang bilis. Kaya sobrang katawa ko eh. In Taiwan, we'll be performing our first concert in Taiwan, in Taichung. And then after that, we will also be one of the guests for, of course, AG's Alex sa Ulay. That's on February 1 and 2 sa New Frontier Theater. Okay, congratulations. Congratulations. I was one of the contenders sa season 5. And then after that, naging top 12 ako sa competition nila. Then after the clash is, nagtawag na tanghalan din po ako. And that was my downtime actually. Kasi nag-home ako on that day. And, pero, who would have thought na after that very sad moment for me, nandito ako with this incredible people, di ba? And so, doon ko na-realize na it's not just about winning a competition, but it is about being courageous to still pursue the craft that we wanted to make. How about that? Una ko pong sinalihan I Can See Your Voice sa episode ni Nico Pascual. Tapos, syempre, alam mo yung pag mayroon ka talagang pangarap, gagawin mo na, magpansin ka, yun, nanagawa ko ng episode yun. Nagawin kami ni Nico, tapos dinala ko sa tawag ng tanghalan, tapos natalo ako. Tapos, hindi ako tumigil doon. Kinaibigan ko lang na nasa product kasi nag-work ako sa under sa isang teleseries sa US na as production assistant and talent coordinator. Tapos di pa rin ako tumigil hanggang sa ito. Di ba rin ako titigil na rin. Ayun po, ayun tayo lang sa mga nasalihan ko po mga shows and experience ko sa shows. Pag-decision, tanong lang kasi pinag-usapan namin kanina, lahat may apelido. Ikaw lang yung wala. Ano daw yung apelido mo? Secret. Pero gusto mo ba makilala na na-scare without the ano? Ako, care lang po, kailangan. Kasi, ay grabe ako lang, ramdam ko lang yung support ng family ko pala. Ako si Ken, wala siyang apelido. Okay. Thank you, sir. Ako naman po, before ako sumali sa contest, like streamer ko ako for like 9 years na. Then, ano po, nag-more shows din po ako, tapos concerts. And then, sumali ako sa TV5 signaling. Nag-premiere ako doon. After nun, nag-management po ako. Tapos, ayun, more shows, concerts din, then TV guestings. And then, ngayon, nakagrep. Thank you. Si Lay. Ako naman po, hindi pa po ako nakakalabas sa TV kasi hanggang auditions lang po ako. Since bata pa po ako, nag-audition po sa Junior Ashka, sa Showtime, sa TV5, yung Kuya before. Nag-audition din po sa Dreammaker, tsaka sa saan pa. Sa mga nagtatry din po ako sa TV commercial. Yung pinaka-last ko nag-audition ng PBB po. Pero are you planning to join the or kahit may group na kayo hindi ka na sasali sa conference? Hindi ko rin po sure pero I'm just waiting for God's will. Thank you, Lay. See you all.
Ako po nag-start po ako audition muna sa I Can See Your Voice ng first season. Unfortunately, hindi po ako nakuha doon. Pero nakuha po ako nung last episode na doon pa lang po ako sinala sa I Can See Your Voice. And then, before that, sumali rin po ako sa Tawag ng Mahal. Nakapag-daily winner po ako. And then, boy romantic po ako sa GMA. Last Ako obviously doon po sa Songway. Ang gusto ko talaga makakulab si JK, diba? Kasi sobrang ganda nung, ano niya, yung pagiging musikero niya. Sobrang lawak ng pangunawa niya sa musika. The way na bato siya ng mga words, sobrang emotional. Kaya sobrang gusto ko makadap yung ganong klaseng disiplina sa musika. So, si JK. Okay. Ako naman po, actually, ages po. Pero since na meron po, nakakanta na po kami with them, doon po ako sa isa, sa Ate Yen. Kasi po, never ko po. Ay, favorite ko po yung mga songs niya, yung bata pa po. Yung parang yung songs na po yung tugo, songs ko sa karaoke po. Lagyan natin si Tarek, si Karen. For me naman, I have always been a fan of Ben and Ben. And also Silence and Sorry kasi they play the violin. Na parang I feel naman na I can fit into the genre. So, it's yung talaga. Okay lang. Sige. Ako po si Ate Moira kasi galing din po siya sa Play Space Solo po. And si Ate, yung bagong senior brothers generation. And kung sa mga legend po si Tumarty or si Sir Gary. Parang nagawa mo lahat dito. Nagawa mo ba yun? Ay, gawin mo naman. Pero yung gagawin ko po sila ng songs. Ako naman po kasi Miss Sarah Remy. Kasi parang same kami ng vibe, like, kasi gusto ko din like sumayaw ako kagad rin. Kasi parang ganun din ginagawa ni Miss Sarah si Miss Sarah. Si FLM. Ako, Sa dami na nakakalabulit mo na indirectly ba? Pero yung makadubad mo. si Mikey. Siguro, kung may mga collaborate pa ako na gusto kong collaborate talaga, si Christian Bautista. Kasi parang, nagustuhan ko talaga yung tunog ng boses niya. Parang magkatulog din kami. Congratulations, sir. Especially my mom right there. She's a single parent na binuhay niya kami ng using her talent also singing may banda siya abroad and all that. So, lumaki ako na kumakanta, ate ko, kuya ko kumakanta, pati yung kapitbahay kumakanta na rin. Tapos ko, I love writing, I love expressing how I feel or minsan po, yung mga songs na sinusulat ko or anything, minsan nakikichismis ako sa mga kaibigan. Kamusta na yung ganito, ganyan, great na. Tapos doon ko po siya, kumuha ng hugot. Kaya most of the time po, medyo on the heartbroken side po yung mga songs ko. Kasi I believe, mas marami ang broken kaysa sa mga may jowa. Hindi kayo natatagal. Yun lang po. But of course, lahat po yung binabagay ko rin sa mga kakanta si Sean, si Irvin, at kung ano pong quality ng voice nila and all. And kaya po nakakatuwa yung Golden Globe. Okay, thank you. Pero kung merong singer or artist na gusto mo i-compose ng kanta, sino yun? Si Miss Reg po. Reggie. Miss Reg yung galas. Reggie Johnson. Miss Reg! Yeah. Okay, thank you, dear. Na wala akong makikita kahit saan ang kahit anong mga ganyan. Dahil pag may nakita ko, may nakapag-forward sa akin, tapos. Okay. Ano ko? I mean, not for anything. I'm confident naman with the voice na wala naman talaga. Kasi talagang binackground check ko rin naman talaga sila. And with the background that I have with them, I think this is a good mix of great talent and perfect dreams lang for them.